Okay, pandaigdigang balita po tayo mga sangkay. May nangyari po ngayon sa Japan, no? Isang malakas na lindol ang tumama sa kanilang bansa. Tingnan po natin ito mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa Sangkay World Talks, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, rekta po tayo. Ito po kasi ang ganap ngayon. So, may nangyari pong mega earthquake doon po sa Japan. Ibig sabihin, sobrang lakas po nito mga sangkay. 7.5 magnitude lang naman na lindol ito. Ang tumama po doon po sa northeast ng Japan. So, tingnan po natin ang balitang to mga sangkay. Has issued a stark warning of a potential mega quake. Japan has issued a stark warning of a potential mega quake after a powerful earthquake struck off its northeastern coast. The Japan Meteorological Agency, or the JMA, said an earthquake of magnitude 7.7 on the Richter scale has struck, after which tsunami advisory was issued. So, nagkaroon po ng 7.5 magnitude, no? Doon po sa Japan, nito lamang, ilang oras lamang po ang nakakalipas. At ayun nga po mga sangkay, ang kinagandahan lamang po doon sa Japan, kahit po may mga malalakas na lindol, kita nyo mga sangkay, 7.5 po yan. Pero wala po gaanong bumabagsak na mga building dahil po yung mga estruktura nila ay na-build up, mga sangkay, with, kumbaga ano na siya pang mga lindol na po siya mga sangkay. Hindi po basta-basta matutumba yun. So, masayaw na lamang po siya. May napanood po akong information regarding dyan. 3 pong klase ang nilalagay sa kanilang mga tinatayong building kahit po yung mga bahay nila. Kapag ka lumilindol mga sangkay, parang ganito po siya. Ito yung building, ito yung lupa. Pag lumilindol, sumasayaw na lamang po siya mga sangkay. Ganun po. Hindi po tulad sa kapag walang kung anumang nakabaon sa building na panlaban sa mga lindol, talagang yumayanig, then bagsak po kaagad. So doon mga sangkay, yung kinagandahan, kapag may lindol, kapag ganito yung side ng lindol, ganito yung sayaw. Kapag ganito naman ang side ng lindol, ganito yung sayaw ng building. So hindi po siya kaagad bumabagsak mga sangkay. The quake, which hit at 4:53 p.m. local time in the Pacific waters off northern Iwate Prefecture, was strong enough to shake large buildings as far as Tokyo, hundreds of kilometers away. Grabe. After the first quake, Japan issued a special advisory warning of an increased risk of earthquakes at magnitude 8.0 or stronger on the Richter scale after a powerful jolt. Okay, after po ng 7.5 magnitude, nagbigay po kaagad ng warning ang Japan na may potential na umabot sa 8 magnitude ang paparating pang lindol. Kumbaga, yun po yung parang aftershock na mas malakas pa po sa 7.5 magnitude. Rattled the country's north and prompted a tsunami warning. The Japan Meteorological Agency says in a statement that the likelihood of a new huge earthquake occurring is relatively higher than during normal times. The Japan Meteorological Agency is currently examining whether it is related to a subsequent earthquake along the Japan Trench or the Kuril Trench. We urge the public to stay alert for earthquakes at a scale around 5+. In addition, those living in areas that experience strong quake should pay close attention to evacuation information issued by local authorities via radio, television, and the internet. 避難情報に注意して Authorities have placed 182 cities and towns stretching from Hokkaido to Chiba on alert. Residents in 7 prefectures have been asked to prepare for possible disaster and closely monitor official updates. Around 40 minutes after the quake, an 80-centimeter tsunami wave hit a port in Kuji in Iwate at 40
centimeter tsunami was observed at Miyako Port. Smaller waves under 30 centimeters have reached other coastal areas. Now the tsunami warning has been lifted. Okay, so nagkaroon nga po ng tsunami warning dito pero hindi naman po nangyari mga sangkay yung ikinabahala nila na aabot daw po sa ilang feet mga sangkay yung possible na mangyari, no, na tsunami. At naalala niyo po mga sangkay nung 2009 ba yun or 2010 nagkaroon po na malakas sa tsunami po sa Japan. Talagang grabe po yun. Napanood po natin ng live yun mga sangkay at ayaw na po nilang maulit yan. Pero ayon po sa kanila, may potential daw po na umabot sa 10 feet ang tsunami. Kung nagkataon na talagang nagkaroon ng chance sa magkaroon ng wave ang karagatan. Ngayon mga sangkay, ito tingnan po natin. Agad na nagpatunog ng sirena ang mga otoridad sa Japan upang bigyang babala ang mga barko sa dagat sa banta ng tsunami kasunod ng pagtama ng magnitude 7.5 na lindol sa hilagang bahagi ng bansa kahapon April 20. Ayon sa Japan Meteorological Agency, ang Grabe, lindol lakas, oh. mula sa karagatang malapit sa Iwate Prefecture at naramdaman hanggang sa Tokyo na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Sobrang Dahil lakas, sa oh. banta ng tsunami, inutusan ang mga naninirahan sa mga baybayin na lumikas at pumunta sa mas mataas at mas ligtas na lugar. Libu-libong residente ang sumunod sa evacuation order, habang ang iba ay nananatiling nakaalerto sa posibleng sunod-sunod na pagyanig. Grabe. Sa kabila ng malakas na lindol, kinumpirma ng mga otoridad na walang naiulat na aberya sa mga nuclear power plants, kabilang ang Fukushima facilities. Grabe, yun po yung nakakatakot sa kanila kasi may mga nuclear power plants sila. Pero, sabi pa nga, kagaya po yan ng kagaya po ng itinayong power plant sa Pilipinas na hindi lang nagamit yung Bataan Nuclear Power Plant. Ito po ay design, bang sangkay, yung structural design po niya ay panlaban na po sa mga lindol. No, ganyan din po ang Japan. Iniulat din na walang banta ng tsunami sa ibang bansa, kabilang ang United States at Canada, ayon sa mga international monitoring agencies. Nagbabala naman ang Japan Meteorological Agency na may bahagyang pagtaas ng peligro ng mas malakas na lindol sa mga susunod na araw. Pinayuhan ang mga residente na manatiling nakaalerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Samantala, naglabas ng paalaala ang Philippine Embassy sa Japan para sa mga Pilipino na naninirahan doon na sumunod sa mga babala at manatiling ligtas. Sa ngayon, patuloy ang pagtutok ng mga otoridad sa mga posibleng aftershock at karagdagang panganib na dulot ng malakas na pagyanig. Joan Nano, Grabe, no? So, yan po ang nangyari ngayon mga sangkay. Ang balita, no? Na kung saan malakas na lindol ang tumama sa Japan. Kaya nga po, sana mga sangkay dito sa ating bansa, yung mga, I think, yung mga bagong building na pinagawa ngayon mga sangkay at mga ginagawa pa, yun po ay mayroon na pong disenyo mga sangkay na panlaban po sa mga lindol. Pero yung mga nauna, yung mga medyo luma, yun po yung delikado mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.